Ayan po, meron na pong nilaglag mga kabida, ano po, no? Nilaglag po ni Secretary Junvic Rimulya ng Department of Interior and Local Government. Ito pong si PNP Chief General Romil Francisco Marbil, ano po mga kabida, dahil ho sa nangyaring controversy kahapon o kagabi, ano? Diyan ho sa may EDSA busway, ano po, kung saan po ay isa pong PNP convoy ang hinarang po ng mga tauhan po ng DOTR at sinasabi na yung convoy na yon sakay doon mga kabida ay mismo yung chief PNP, ano po, na? Hindi ho sila nagpatinag, hindi ho sila nagpaawat doon ho sa pagsita po sa kanila, dumiretso po itong convoy na yon. Although bumalik yung isang tauhan po ng convoy at nagpatiket, ang punto lang kasi doon po mga kabida, bakit doon ho dumaan? Okay? Alam naman po nila na yung daan na yon ay exclusive lang po yun para sa mga bus, ano po, no? Kaya bus lane o busway yung tawag, ano po. May sinabi po ngayon, pahayag ito pong si Secretary Rimulya ng DILG, ano po. Ito, pakinggan po natin at himay-himayin po natin yung kanya kong sinabi, ano po. Although short lang po ito mga kabida, pero malaman yung kanya kong sinabi mga kabida. Narito po. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. But he was aware of everything. Ayun. Wala palang instruction mga kabida, ano po, no? Na hindi sundin at labagin yung traffic regulations, ano po, no? Yun yung sabi po ni Secretary Rimulya kung pag-aralan po natin yung kanya hong sinabi, para hong nilaglag na po niya ito pong si General Marbil, ano po mga kabida. Although, kahapon po, dininay po ito mga kabida, no, na si General Marbil yung sakay doon ho sa convoy na yon, ano? 'Di ba? Isa daw matataas po na opisyal, no? High-ranking opisyal po ng PNP na hindi naman po binanggit ang pangalan for security reason, ano? 'Di ba? Pero kahit na po, kahit mo sabihin po kahit sinong Poncio Pilato andun po sa convoy na yon, ano? Ang point lang po doon is lumabag sila doon ho sa traffic regulations, ano? Doon ho sa batas na ang pwede lang pong dumaan doon yung bus. Okay? Hindi ho sinabi na pwedeng dumaan yung convoy ng PNP, ano? Ang depensa po kasi ng PNP mga kabida sa mga ganung instances po daw, emergency, pwede ho daw dumaan yung police, ano po, yung PNP, ano, for emergency purposes, ano po mga kabida. Wala naman pong guidelines doon diba? Although, ang sabi po ng police, pwede ho daw silang dumaan, pero gusto nilang klaruhin yun, ano? Kaya nga hindi clear sa kanila diba? Gusto pa nilang klaruhin yun, diba? So, dapat, ang ginawa po nila, yun pala yung plano po nila na dumaan doon sa bus lane, diba? Nakipag-coordinate sana yun. Okay? Doon ho sa DOTR, ano po. Kasi ang lumabas tuloy doon mga kabita, parang insulto yun, ano po, no? Na sila mismo ay hinarangan, sinita at hinuli, ano? Ng mga tauhan po ng DOTR, ano po? Na turingang mga polis, tagapatupad po ng batas. Pero ang ginawa po ay lumabag sa batas, ano po, no? Tama yung sinabi po ni Secretary Rimulya. Diba? Kung gusto mong puntahan o makarating doon ho sa lugar kung saan yung destination mo, hindi ho kailangang lumabag ka sa traffic regulations, ano? Marami hong paraan, 'di ba? Para ho makarating ka doon ho sa destination mo, ano? Na hindi kailangan lumabag doon ho sa traffic regulations. Ano naman pong sasabihin po mga kabida ng mga commuters, ng mga motorista, 'di ba? Yung opisyal nga, yung PNP nga, dumaan doon 'di ba? Hindi ho nagpapakita ng halimbawa, ano? So, paano ho sundin ng mga motorista ito hong ating mga opisyal?
ito hong mga law enforcers po natin kung sila mismo ang lumalabag sa alituntunin, mga kabida, di ba? Kahit na po maliit lang po yung bagay na yon, pero nakakaapekto ng malawakan, mga kabida. Di ba? So, dapat mag-ingat po yung PNP, kahit na hindi PNP, kahit sino man, na mga opisyal, tauhan po ng gobyerno, na pag may mga batas na ganon, hindi ibig sabihin, pag nasa gobyerno ka, nasa posisyon ka, pwede mo nang labagin yun, Okay? You have to follow also since you are in the position, so that you have the moral ascendancy to urge the people to follow and to abide the laws. Ganun lang po yun, mga kabida, Ganun lang kasimple lang po yun, So, kung sa akin lang po, ang tingin ko po doon sa ginawa po kahapon, regardless kung si General Marbil man yung nasa loob or sino man, ang point doon po, mga kabida, lumabag doon sa traffic regulations. Okay? Kahit na po PNP Diba? So, ang maganda lang po doon, bumalik yung isang personnel ng police o ng PNP at nagpa-ticket. Yun yung maganda doon. Yun yung, kumbaga, in fairness naman doon sa PNP, Siguro, nagmamadali lang po sila kasi ayaw po nilang malate. Kasi ang sabi po, mayroon daw announcement po itong si Secretary Remulla, So, kaya siguro nagmamadali kung sino man yung nasa loob po ng convoy na yun kasi dinina yun na si PNP Chief General Romir Marbil daw yun, Okay? Pero kahit sino po yung nandun, mga kabida, sana po, marami naman pong paraan na hindi ko kailangan lumabag po sa traffic rules, Okay? So, yun dapat ang ginawa po ng police, ng PNP po, mga kabida. Kasi, nakakahiya yun Kuha po ng camera yun, At saka, inere po yun ng GMA, Exclusive yun ng GMA, Kaya nung tiningnan ko po yung kagabi, mga kabida, yung views, imagine na 6 hours ago po, yung ipinalabas po ng GMA, umabot na po ng 2 million yung views po, mga kabida, At thousands na po yung reactions at maging yung shares and of course yung comments, okay? So, meaning, pinanood talaga ng mga tao, yung nakakahiya po na senaryo. Dapat magsisilbi po itong moral lesson po ng ating mga pulis, mga opisyal po ng PNP na kahit po nasa posisyon po tayo, kailangan po sumunod po tayo sa mga alituntunin at sa mga batas trapiko po, mga kabida, po.